Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay. Tunay ba na matapat ang Diyos? Amen. Tunay ba na mabuti ang Diyos? Amen. Kaya't sa umagang ito mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyo. Tunay Panginoon ang sabi ng kanta, Ikaw ay mabuti at hindi nagbago kailanman. Ikaw ay tapat, Panginoon, at hindi nang iwan sa amin at lagi namin kasama saan man kami mapunta. Kaya't Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat muli kami sa kalayaan ng pagsamba sa inyo. Salamat Panginoon dahil kami po ay malayang nakakalapit at ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumikilos at humihipo po ng aming mga puso. Kaya Lord, sa mga oras na ito, kami po ay humihiling na kami po ay patawarin ninyo sa lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan sa puso namin ngayon, maliit man ito o malaki sa aming paningin, kung meron kayong mga nakikita sa aming isip na itinatabi namin at tinatago ng mga kasalanan, Panginoon, kami po ay patawarin ninyo dito. Lord, gusto po namin maging malaya ang banal mong Espiritu na mangusap sa amin. Kaya Lord, ikaw na po ang bahala, ikaw po ang gusto naming maitaas, at ikaw po ang boses ninyo ang gusto po naming marinig. Panginoon, wala pong ibang magaling, ikaw lamang. Wala pong ibang matalino, ikaw lamang. Kaya Lord, nananalangin kami na ikaw po ang makita ng bawat isa. Ang liwanag mo, Panginoon, ang maramdaman nila, ang inyong banal mong Espiritu, ang maramdaman nilang yumayakap at nangungusap sa kanila. Salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagliligtas sa aming mga kasalanan at kami po ay may buhay na walang hanggan. Lord, we offer you the highest praises, the highest honor, the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay makakaupo na po. May tanong po ako sa inyong lahat. Siguro pwede niyong tignan yung mga katabi nyo at tanungin nyo sila, ilang beses na ba akong nangako sa'yo? Tanungin nyo yung mga katabi nyo, ilang beses na ba akong nangako sa'yo? Ayan. O, sabihin nyo kung ilan. Sabihin nyo, kung alam nyo kung ilan, sabihin nyo sa kanila kung ilan. O, ito, tanungin nyo ulit to. Mga kapatid, tanungin nyo ulit ito sa mga nasa tabi nyo. Ilang beses nang napako ang pangako ko sa iyo? Bilis, tanungin nyo. Nako, Pastor, binabalik pa yung nakaraan eh. Pastor, pag tinanong ko yan sa kanya, baka magalit pa to sa akin. Mga kapatid, alam niyo po, napakarami ng pangako ang nabanggit natin sa sarili natin at sa kapwa natin. At naniniwala ako na napakarami ng pangako ang pako at ilan lamang dito ang natupad. Alam niyo, mga kapatid, ganyan sa mundo natin ngayon. Sa mundo natin, madalas maraming tao ang nangangako at itong pangakong to, madalas hindi rin natutupad. Whether in relationships, di ba marami kayong pangako bilang mag-asawa. Sasabihin mo sa asawa mo, mahal, mamahalin kita panghabang buhay. Mahal, maganda ka sa paningin ko simula una at hanggang maghiwalay man tayo sa mundong to. Di ba may mga pagkakataon na napapako yung mga nababanggit natin sa mga taong napapangasawa natin. Isa pa, may pangako tayo sa mga trabaho natin na madalas na papako. Papasok na ako every morning, 6 a.m. in the morning, 6:05, wala pa. Di ba? So ang dami nating pangako sa sarili natin at sa mundo natin na madalas na papako. At alam niyo po ba kung ano ang ending ng isang pangako na napapako? Ang ending po nito, mga kapatid, frustration. Ang ending nito, nagagalit ka na. Ang ending nito, depression. Pero alam niyo po mga kapatid, kung sa tao, promises are meant to be broken, wag natin tong igaya sa Diyos. Kung sa tao, ang pangako ay napapako, sa Diyos, mga kapatid, ang kanyang pinapangako, tinutupad niya po. At ang kanyang mga pangakong sinasabi, pwede tayong sumandal. At ang kanyang mga pangakong sinasabi, hindi po meant to be broken. Kaya ang title natin sa umagang ito, mga kapatid, Promises are not meant to be broken. Madalas nating narinig ang promises are meant to be broken. But sa umagang ito, tandaan natin sa Panginoon natin, promises are not meant to be broken. Basahin po natin ang Joshua chapter 21,
verses 43 to 45. Verse 43. So the Lord gave to Israel all the land of which he had sworn to give to their fathers. And they took possession of it and dwell in it. Verse 44. The Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers. And not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Verse 45. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. So mga kapatid, ito pong verse na binasa natin in Joshua chapter 21 verses 43 to 45 ay pangako po na tinupad ng Diyos sa mga taga-Israelita. Nung si Joshua po ay nilid na ang mga Israelita papasok sa Promised Land, ipinakita po ng Diyos kay Joshua na ang lahat ng pangako niya simula una, mga nakaraan pa, ilang taon nang lumipas, tinupad po lahat yon ng Diyos. Wala pong na-broken na promises na binanggit po or sinabi sa mga Israelita noon at hanggang sa panahon po nila ngayon. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos natin kapag nagbigay po ng pangako noon, hindi po yon basta na isasantabi na lamang. Kung ang tao may pinangako noon sa iyo, tapos na isasasantabi na lamang, kung ang tao may mga naipangako sa iyo noon, tapos hindi na naaalala, halimbawa, ganito, kuya, or ikaw, may utang ako sa iyo, di ba? Noong nakaraan, babayaran ko yan. Lumipas ang 10 taon, minsan nakakalimutan ang pangako. Di ba? Minsan nakakalimutan. Pero ang Diyos, mga kapatid, noon at hanggang ngayon, sa panahon ni na Joshua, hindi po nabali ang pangako ng Diyos sa kanila. So God's promises are not meant to be broken. In the times of the characters from the Bible, and of course, in our times din sa mga oras na to. God's promises are not meant to be broken because number one, mga kapatid, God's promises have the right timing. Ang mga tao, mga kapatid, umaasa minsan sa emotions kapag nagsasabi po ng kanilang mga pangako. Halimbawa, ganito, mahal na mahal mo siya, kaya kung ano-ano nasasabi mo sa kanya. Di ba? Mahal na mahal mo siya, kaya kung ano-ano mga pangako na binabanggit mo sa kanya. Di ba? Ngayon, mahal na mahal mo, bukas bibigyan kita ng bahay. Bukas bibigyan kita ng kotse. Bukas pupunta tayo sa ganito. Bukas pupunta tayo sa ganyan. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang araw, hindi nangyari. Kasi umasa lang sa emotion. So mga kapatid, ang pangako po ng Diyos, meron pong tamang panahon. May tamang panahon siyang binabanggit at tamang panahon sa pagtupad. Basahin po natin ang verse 43. Tingnan niyo po to. So the Lord gave to Israel all the land of which He has sworn to give to their fathers. Tingnan niyo to. Kainin niyo daw nangako si Yahweh or God the Father sa mga panahon na to. Kainin niyo daw. He had sworn to give to their fathers. Sino ba yung mga ama, sino yung ama ng mga Israelita? Sino po yung ama nila? Ama na sa pananampalataya nila. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. So yung pinangako po kay Isaac, kay Jacob, pati kay Abraham, itinupad po sa generation nila ngayon. Pastor, bakit naman hindi na tinupad pa noon sa panahon ni na Abraham, Isaac at Jacob yung bibigay yung promised land? Bakit hindi pa kagad binigay noon? Di ba? Bakit hindi pa kagad nung sila ay nanalangin, nung sila ay nagpray, bakit hindi pa kagad binigay? Uulitin ko, may timing po ang Diyos. Meron pong dahilan ng Diyos. Maaaring sa panahon ni Abraham, matatanda na sila. Hindi na mai-enjoy yung promised land na ipinangako sa kanila. Marahil sa panahon ni na Abraham, ni na Isaac, ni na Jacob, ay oonti lang sila. Tapos sa panahon ni na Joshua ngayon, marami na silang nag-e-enjoy dun sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kaya natupad ang pangako kina Abraham, Isaac at Jacob, tapos naranasan po ng mga Israelita ang pangako ng Diyos. Alam niyo po kung anong dahilan? Dahil po sa pananampalataya ni Abraham, Isaac at Jacob. Kapatid, may tanong ako sa inyo. Gusto nyo ba na yung pangako ng Diyos maipasa rin sa mga apo nyo
sa anak nyo, sa mga pamilya nyo? Gusto nyo ba yon? Magsabi nga ng amen. Kung gusto nyo na maipasa ang pangako ng Diyos to your generation, sa mga susunod pang generation, maging tapat ka na sa Diyos ngayon pa lang. Manampalataya ka na sa Diyos ngayon pa lang. Sumamba ka na sa Diyos ngayon pa lang. Katulad po ng nangyari kina Abraham, Isaac at Jacob. Naranasan po at nag-benefit ang mga Israelita sa kanilang pananampalataya sa Diyos. In the perfect timing of God, the promise came to pass. In the perfect timing of God, the promise of God ay natupad. Alam niyo, parang ano po yan eh. Minsan, may nakausap po ako, sabi niya, Pastor, matagal na akong nananalangin para sa taong makakasama ko habang buhay. Sabi naman ng Diyos sa akin sa Genesis chapter 2 verse 18, sabi ng Diyos sa akin, Pastor, magkakaroon ako na magiging katuwang ko sa buhay. Pastor, sabi sa akin ni Lord, magkakaroon ako ng magiging katuwang ko, makakatulong ko sa ministry ko, sa calling ko, at sa buhay. Pastor, pero bakit ang tagal? Pero bakit parang hindi pa binibigay sa akin ngayon? Tinanong ko siya, ilang taon ka na ba? Sabi niya sa akin, 15 years old. O bakit hinihingi mo na? Eh bakit hinahanap mo na? 15 years old ka pa lang. Mga kapatid, may timing po ang pagbibigay ng pangako ng Diyos. At akala natin minsan, kapag nagbibigay ng pangako ang Diyos at tumatagal ito sa sarili nating perspective sa oras natin, ay hindi na to matutupad. Akala natin walang nangyayari. Akala natin nakalimutan ng Diyos. But the truth is, hindi nakakalimutan ng Diyos ang lahat ng kanyang pinangako. Di ba parang ano po yan eh? Parang isang buto na itinanim sa lupa. Ang mga buto po ba na may mga bunga kapag tumutubo kagad ng isang araw? May tanong po ako sa inyo. Tumutubo po ba kagad sa isang araw ang isang butong tinanim? Di ba hindi po? Hindi po, di ba? Kailan po tumutubo ang buto? Siguro after 1 month, after how many months, matagal, or years, and etc. Matagal. Pero kahit hindi natin nakikita na nagkakaroon na ng bunga at tumutubo, alam natin na yung buto umuugat na po sa ilalim ng lupa. Alam nyo, ganun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag may sinabi siya sa'yo, halimbawa, sinabi niya sa'yo, kapatid, anak, hindi kita pababayaan basta sundin mo ko. Sabi mo kay Lord, talaga Lord? Susundin kita, hindi mo ako pababayaan? Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako gugutumin? O sige Lord magba-Bible study na ako. O sige Lord, magdadasal na ako. O sige Lord, mag-aaral na salita ng Diyos. Babasahin ko na everyday. Tapos dumating sa time na ikaw, nananalangin ka, Lord, hindi mo ako gugutumin mananalangin ako sa'yo, lalapit ako sa'yo. Tapos dumating sa time na medyo kumalamnan yung tiyan mo. Akala ko ba, Lord, hindi mo ako gugutumin? Akala ko ba, Lord, hindi mo ako pababayaan? Ang hindi mo alam, yung Lord pala kumikilos na at your back, behind the scenes, nagpe-prepare na ng magandang trabaho para ibigay sa'yo. Para meron kang kakainin na mas masarap, na magbe-benefit ka, na ikaw din mismo yung makikinabang at ang pamilya mo. Alam mo ang Panginoon natin, mga kapatid, since He is a divine, ibig sabihin ng divine, hindi natin nakikita, since He is supernatural, He works behind the scene. Nag-work po siya sa paraang hindi natin maiintindihan. Nag-work po ang Diyos sa paraang hindi natin nakikita. Nag-work po ang Diyos sa paraang minsan hindi rin natin gusto, pero mas the best pala yun para sa atin. So God's promises, mga kapatid, has the right timing. May timing siya. May panahon siya. Alam niyo po ako, napakarami ko pong prayer kay Lord. Kung kayo po merong prayer kay Lord at merong mga pangako din sa inyo si Lord, ako din po merong prayer at panalangin kay Lord. Meron akong mga pangako na pinanghahawakan na mula sa Kanya, na hanggang ngayon hinihintay ko ang ilan sa mga kasagutan niya. May ilan na sinagot na ni Lord for how many years? Hinintay ko, sinagot na ni Lord. For how many years? Yung ilan doon, hindi pa sinasagot, pero nakikita ko may progress na. Pero hindi ako tumitigil sa pagtitiwala na mangyayari in the right time and in the right season. Di ba sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, everything has its own time and its own season. May tamang panahon sa pagsagot ng Diyos sa panalangin mo.
Marahil, maaari, kaya hindi pa sinasagot ng Lord ang pangako, hindi niya pa ginagawa ang pangako niya sa'yo. Marahil, ikaw ay dinidisiplina ka pa sa panahon ngayon. Marahil, gusto ni Lord, ma-develop muna yung character mo. Ikaw dapat maging mapagpasensya muna para pag dumating yung taong makakasama mo sa buhay, hindi mo siya aawayin or hindi mo siya kung ano-ano ang gagawin. Or marahil, ikaw ay tinuturuan muna ni Lord na maging masinop para kapag nagkaroon ka ng malaki na mga ari-arian sa buhay, hindi mo basta igagasta kung saan-saan. So mga kapatid, ang pangako ng Diyos, may mga bagay din siyang tinuturo sa atin. Sa pangako ng Diyos, may mga bagay din siya sa ating mga gustong matandaan. At ang gusto niya na matandaan natin, pagkatiwalaan natin ang oras ng pagbibigay niya ng kanyang pangako. Amen? Amen. Gising pa ba kayo? Pakitignan ngayon mga katabi nyo. Sino dito ang hindi nakatulog kagabi? Baka tulog na kayo dito, ha? Mga kapatid, kita ko kayong lahat. Kita ko kung sino natutulog at sino ang hindi. So mga kapatid, sometimes people grow impatient with God's timing. Huwag po tayo maging impatient. Magkatiwalaan mo. Kung sa isang bagay, kung sa jeep nga, naghihintay ka ng ilang oras para makasakay ka, kay Lord pa kaya? Di ba? Kung sa tao nga, naghihintay ka ng ilang oras, kahit sinabi niya na papunta na siya, pero hindi pa pala, kay Lord pa kaya? So let's wait for God's timing. Ano ba yung mga pangako sa inyo ng Lord ngayon, mga kapatid? Natatandaan niyo pa ba? Nung una kayong Kristiyano, nung una kayong tinanggap si Lord, ano ba yung mga naging pangako sa inyo ng Lord? Marahil, ilan sa atin dito na pangakuan ng Lord na, I have a wonderful plan for you. Jeremiah 29:11, panghawakan mo yun. Magtiwala ka doon. Marahil ilan sa atin dito pinangakuan ng Lord na huwag kang mangamba. Pagkatiwalaan mo yon, magtiwala ka sa timing ng Lord at siya ang gagawa at kikilos sa buhay mo. Marahil sinabi sa iyo ng Lord, o kapatid or anak, huwag kang mag-alala, yung pamilya mo makakakilala sa Diyos. Pagkatiwalaan mo yon. Magtiwala ka sa timing ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating timing. Alam nyo, minsan may nakausap ako. Ang sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko ganito, ilang araw mo binibuild ang isang building? Tinanong ko siya, ilang araw mo binibuild ang isang building? Ang sabi niya, engineer po to, umaabot kami, pastor, ng 3 taon, 2 taon, o minsan mas matagal pa, pastor. Sabi niya, sabi ko, oo nga, no, ganun katagal yun? Tapos biglang napunta kami doon sa ilang araw binild ni Lord ang lahat ng bagay sa buong mundo. Ilang araw niya binild? 6 na araw. Di ba? 6 na araw binild ni Lord ang lahat ng bagay na nakikita nyo ngayon sa universe at dito sa mundo natin. 6 na araw. Parehas ba ang timing ng paggawa ng tao at paggawa ng Diyos? Parehas ba? Hindi. So magkaiba. Magkaiba ang timing ni Lord at timing ng Diyos. So, kung ang Diyos kayang maglikha ng lahat ng langit at lupa at lahat ng nakikita nyo ngayon, mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Saan kayo mas magtitiwala? Sa nag-create ng lahat o sa nag-create lang ng isang bagay? Saan? Sa lahat. Di ba? So magtiwala kayo doon sa timing niya. Mga kapatid, magtiwala tayo doon sa kayang gawin ng Diyos. Remember that God's timing is always perfect. Kung may perfect man dito, hindi tayo yon. Si pastor ba perfect? Hindi ako yon. Dahil ako madalas din po ako minsan na nalilate. Hindi pala madalas, hindi rin minsan. Lagi. So may mga pagkakataon talagang nalilate ako. Kapatid, hindi ako perfect. Kung meron ditong perfect, si Lord lang po yon. He is never early and He is never late in answering His promises to everyone. Hindi po siya nalilate at hindi rin po siya masyadong maaga. Saktong-sakto. Minsan po may nakausap ako na pastor doon sa Muntinlupa. Ito po yung testimony niya. Sabi niya, habang siya daw po ay nagpipray doon sa kanilang terrace, sa bahay nila, inutusan po siya ni Lord. Sabi sa kanya ni Lord, anak, mag full time ka sa ministry. Anak, gawin mo tong pinapagawa ko sa iyo na trabaho sa ministry. Alagaan mo tong mga kaluluwang ito. Sabi niya, Lord, paano yun?
wala nga akong panggastos eh. Lord, paano yun? Wala ako na kahit ano. Alam nyo, nung siya nag-pray ng ganon, sabi niya kay Lord, walang-wala siya, bigla pong may kumatok sa pinto niya. At alam nyo kung ano sabi sa kanya? Pastor! Pastor! Sabi niya, bakit? Sino yan? Pastor, narito ko kasi parang tinatouch ni Lord yung heart ko. Gusto po kitang suportahan sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. So sinuportahan po siya. Hindi niya pa binabanggit kay Lord totally lahat, pero alam na po ni Lord. Saktong-sakto kung ano yung kailangan niya. So kapatid, kung ano ang kailangan mo sa buhay, naniniwala ako, saktong-sakto kung ano ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Naniniwala ako, mga kapatid, kung ano man yung mga pangako ng Diyos para sa atin, eksakto sa oras niya, ipapakita niya po to sa iyo. So magtiwala po tayo sa Kanya. If God has made a promise to you, trust that He will fulfill it at the right time. While you wait, habang naghihintay ka, continue to trust in His plan. And know that He is working in ways you cannot see. Habang naghihintay ka, kapatid, sa pangako ng Diyos sa'yo, magtiwala ka sa Kanya. Di ba parang isang anak, alam niyo nakakatawa tong story ang to. Parang isang anak na nakikita ko sa mga grocery store. Minsan merong dalawang mag-ina, batang maliit, tapos nanay, pumunta sa grocery. Nakapila na sila sa cashier. Habang nakapila sila sa cashier, palapit na sila, yung nanay, sabi niya, anak, wait lang may nakalimutan ako. Anak, wait lang nakalimutan kong bumili ng alcohol. Bumalik siya, naghanap ng alcohol. Malapit na, yung anak kinakabahan, nasan si mama? Siguro kahit naman sino sa atin dito kakabahan, no? Tapos anak tayo na walang pambayad. Di ba, kakabahan tayo. Malapit ka na sa cashier, tapos yung nanay mo wala pa. Sabi ng nanay mo, anak, maghintay ka. Di ba? Babalik ako sa'yo. Sabi mo, mama, ito na, mama. Mama, ito na. Alam niyo po, saktong-sakto, pagkapunta niya po sa cashier, dumating po yung nanay niya. Sabi ng cashier, sayang, lolokohin ko sana yung bata. Diba? Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, para tayong ganung bata. Sinasabi sa atin ng Diyos, anak, wait lang babalik ako, ipapakita ko sa iyo yung pangako ko sa iyo at tutuparin ko yon. Anak, wait lang maghintay ka, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang magpanik, huwag kang ma-stress. Yung pangako ko sa iyo, tutuparin ko. So magtiwala tayo sa timing ng Diyos. Amen? Amen. Pakikalapit ngayon katabi mo, pakisabi sa Kanya, magtiwala ka sa timing ng Diyos. Amen. Praise God. And mga kapatid, ang Diyos hindi po mabagal. Kaya magtiwala ka. Basahin ko lang po ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin ko lang po. Next slide please. The Lord is not slow in keeping His promises. He is not slow in keeping His promises. Kaya magtiwala tayo sa ating Diyos at sumunod po tayo sa Kanya. So that's number 1. Promises are not meant to be broken because, mga kapatid, God has a right timing. God has a perfect timing. Number 2, mga kapatid, promises are not meant to be broken because God's promises result in victory. Kapag nag-result in victory, it means there's no breaking. Walang brokenness. Hindi tayo losers. Hindi tayo talunan. We are not failure. Because yung pangako ng Diyos, it will result in victory. Alam niyo po mga kapatid, pag may binigay si Lord, hindi po yan walang laman. Pag may binigay sa iyo si Lord na word, may laman po yan. Basahin ko muna sa inyo ang verse. Verse 44. The Lord gave them rest all around. Tignan nyo yun Nakapasok na sila sa promised land. Nakalaban na nila ang ilan sa mga kalaban nila sa pagpasok sa promised land. At alam niyo kung ano yung pinaramdam sa kanila ni Lord? Pina-experience sila ng rest all around. Kung ano yung mga kabigatan nila, naging magaan dahil sa Diyos. Tingnan niyo pa, ito pa sabi, the Lord gave them rest all around, according to all that He had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Kapatid, may tanong ako sa inyo.
Kung sa mga Israelita, isa sa mga hadlang nila ang mga kung sino-sinong kawal para makamit yung promise ng Lord, pero nagtagumpay sila, may tanong ako sa inyo. Ano yung humahadlang sa iyo ngayon para makamit ang pangako ng Diyos? Ano ang humahadlang sa iyo ngayon para hindi mo maranasan yung sinabi sa iyo ng Diyos mula sa kanyang salita? Siguro ilan sa atin dito, habang nag-iisip, sinasabi nila, Pastor, meron akong isang kasalanan na hindi ko mabitawan. Maaari na yan po ang humahadlang. Sabi dito, pwede kang bigyan ng rest ng Diyos, pwede kanyang bigyan ng victory. Pwede kanyang bigyan ng pangako na kaya mong i-overcome ang lahat ng bagay na darating sa'yo. Pastor, isa pa, asawa ko, joke lang, hindi natin kalaban ng asawa natin. Kapatid, ano pa ang umahadlang sa'yo? Stress. Maaaring stress. Di ba? Alam nyo may mga tao na kapag stress, hindi po nakakapag-move forward. Nakamit na po ako ng mga tao na kapag stress sila, kapag nag-overthink sila, hindi na po sila nagtatrabaho, hindi na po sila nakikipaghalubilo, hindi na po nila ginagawa yung mga normal na ginagawa nila. Kapag stress at nag-overthink sila. Kapatid, baka stress at overthink ang nagiging hadlang sa'yo para makamit mo yung pangako ng Diyos. Uulitin ko, pwede tayong magkaroon ng victory over that. Sabi ng pangako ng Diyos, bibigyan ka niya ng rest for not na hindi ka maging stress, na hindi ka maging overthinker. Bibigyan ka niya ng victory. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. Isa pa, Pastor, yung pangarap ko, nagiging hadlang yung pangarap ko. Pangarap na, naging hadlang pa. Kasi Pastor, magawa na ako ng maling paraan para makuha ang pangarap ko. Ano sabi ng Diyos? Uulitin ko. Pwede kanyang bigyan ng victory na gawing tama para makamit yung pangarap mo. Pwede kang bigyan ng victory ng Diyos para lahat ng mga maling na igagawa natin sa buhay, maitama at maituwid natin. Kapatid, uulitin ko, walang perfect. Pero may perfect tayong Diyos. Amen? Kapatid, kung titignan natin yung sarili nating kalakasan, kung titignan natin yung sarili nating kahinaan, baka masabi natin sa sarili natin, hindi tayo deserve. Kung titignan natin ang sarili nating kalakasan at kahinaan, baka sabihin natin, hindi natin kaya. Pero, according to Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Jesus, yung magbibigay ng victory. Sino nga ba si Jesus, mga kapatid? Si Jesus, according to John 1:1, He is the Word. Ano yung binabasa nating pangako ng Diyos? Salita niya. Kung binabasa natin ang salita niya, at ito ay ini-intake natin sa puso natin, ini-intake natin sa isip natin, sino ang pumapasok sa buhay mo? Si Jesus. Ulitin ko, sino si Jesus? Siya ay victorious na Diyos. Bakit siya victorious? He already overcame death. He already overcame sins. He already overcame everything. Lahat siyang may-ari. Makapangyarihan. So kung sino ang nasa inyo, kung sino ang nasa akin, makapangyarihan at victorious. So kapatid, pakisabi sa katabi mo, hindi ka talunan. Pakisabi sa katabi mo, panalo na tayo sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, hindi lang natin nakikita na pinulfill ng Diyos yung promised land sa mga Israel. Pero pinakita rin ng Diyos dito sa verses na binasa natin na binigyan ng Diyos ng victory ang mga Israelita over all their enemies. Lahat ng kakaharapin nila mapapasa kamay ng mga Israelita. Lahat ng mga makakaharap nila magiging matagumpay sila. And it's all because of the Lord alone. And it's all because of Jesus alone. Wala tayong kakayahan. It's all because of Him. Di ba parang
parang isang, sino dito mahilig mag-basketball? Taas nga ng kamay. Taas ang kamay. O yan, may mga nagba-basketball. So, kahit babae may nagba-basketball O, mga nagba-volleyball. Taas kamay naman nagba-volleyball. Taas kamay. O yan, meron. Ano pa ba yung mga sports? Badminton. May badminton ba? O, badminton. Ano pa ba yung mga sports? Sipa. Kasama ba yan? Jackstone. Ano yung Jackstone na dito? Hindi, joke lang. Alam niyo mga kapatid, ang victory natin ay parang isang sports. Alam niyo, ang victory na nararanasan ng isang tao, isang Kristiyano na nagtitiwala kay Lord, ay parang isang sports na ginaganap sa mga napapanood natin. Halimbawa, ganito. Tingnan niyo to. Basketball. Balik tayo sa basketball. Sa basketball, kung ititim ko si LeBron James, akin na, sige, laban tayo. Yung mga kasali sa basketball kanina, kukuha ako ng import. Sa akin si LeBron James, sa akin si Stephen Curry, sa akin si, sino pa may magagaling? Si Christian Paul? Hindi naman magaling basketball. Si Stephen Curry, si LeBron James, si Dwayne Wade, yung mga matatangkad, si Kevin Garnett, or kung sino pa man, basta may 5 na akong magaling na team. Tapos laban sa inyo. Okay, ganito. May team ako na mga magagaling. Pero hindi ako mag-hire ng coach. Hindi ako mag-hire ng coach. Tapos, yung mga kanina nagtaas ng kamay, magti-team kayo, maglalaro tayo, pero mag-hire kayo ng the best coach. May tanong ako sa inyo. Mananalo ba kaming mga magagaling na player na walang coach, tapos yung mga nagbabasketball may coach? Sino mananalo? Maaaring maka-score kami ng maraming beses, pero alam nyo po, sa isang sports, pag magaling ang coach, sila po ang madalas nananalo sa mga tournament and competition. Alam nyo, ganun din tayo kay Lord. Kung si Lord ang coach mo, kung si Lord ang naggagabay sa'yo, asahan mo, may troubles, may sufferings, may trials, may challenges, pero mananalo ka. Bakit? Sinong coach mo? Si Jesus. Sinong coach mo? Si Jesus. Kung wala kang coach at umaasa ka sa sarili mong kakayahan, kaya ko to, Lord. Dadaan ako sa mga chicks. Nandyan sila, Lord. Kahit ang gaganda niyan, kayang-kaya ko to ng sarili kong kalakasan. Tumingin sa'yo, lumapit sa'yo. Kaya ko to, Lord. Sige na nga. Sige na nga. Hindi natin kaya. And according to the Bible, mga kapatid, our flesh is weak. Our flesh is, the spirit is willing, but our flesh is weak. If your spirit is not willing, if you are not willing to give yourselves to God, at hayaan si Lord na mag-coach sa'yo, hindi ka mananalo. Mananalo lang tayo because of Jesus. Kapatid, bakit nanalo yung mga Israelita? Bakit sila nanalo? Alam nyo ba, ang mga Israelita, ang height nila, mga average lang. Hindi naman talaga sila yung mga malalaki katawan, maraming sandata, maraming armas, maraming matatangkad, etc. Alam nyo, hindi naman talaga sila sobrang kalakasan. At mas malalakas ang mga nakakaharap nila. Alam nyo ba yon? Mas malalaki yung mga bansang napapasukan nila at nakakaharap nila. Pero bakit sila nanalo? Because they have a bigger God kesa sa lahat ng mga nakakaharap nila. Kapatid, yung problema mo malaki, mas malaki ang Diyos. Amen? Malaki yung sufferings mo, yung trials mo, masyadong sakit yung binibigay sa'yo, mas malaki ang Diyos. Amen? Malaki yung mga bayarin mo, mas malaki ang Diyos. Malaki yung mga kasalanan na kinakaharap mo, mas malaki ang Diyos. Ipapaalala ko lang sa inyo, kasi baka nakakalimutan nyo. Malaki po ang Diyos natin. He is the owner of everything. Siya po ang may likha, siya po ang may-ari, at siya rin po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. So kapatid, maaaring may kinakaharap kang battles ngayon. Maaaring sa financial struggles, sa health issues, relational conflicts, spiritual battles, pero hindi ka nag-iisa. Tandaan mo yan. Marami kang kinakaharap ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos.
When God promises victory, He means it. Totoo yun. Kung ang tao may sinabi, tapos hindi naman ginawa, ang Diyos kapag may sinabi, ginagawa. Trust that He will bring you through, just like He did for Israel. Remember, the victory is not based on your strength, but on His strength. Only through Jesus. Even in life's battles, next slide please, remember, you're not alone. Victory relies not on your strength, but on God's unwavering power. Trust in Him to guide you through. Sa Kanya tayo magtiwala. Alam niyo bakit ko ito nasasabi? Kasi nararanasan ko rin eh. There are a lot of things na nangyayari sa buhay ko na hindi ko kaya. Pero nagugulat ako, nakakayanan ko because of God. Kung ini-evaluate ko yung sarili ko, paano ko to na ma-manage, paano ko to na pagtatagumpayanan, etc., nagtataka rin ako. Nagtataka rin yung asawa ko at nagtataka rin kami sa isa't isa. Pero alam nyo, nung habang nag-uusap kami, bumabalik kami sa grace ni Lord. Bumabalik kami sa kaya niyang ibigay. Sa kaya niyang ibigay na kakayahan at kalakasan. So kapatid, panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa'yo na magiging victorious ka. Lahat ng nandito at nakikinig at narinig ang salita ng Diyos, may pangako ang Diyos sa'yo na magtatagumpay ka. Amen? Amen! Pakisabi ulit sa katabi mo, magtatagumpay ka. Sa tulong ng Diyos. Amen. So that's number 2, mga kapatid. Number 3, God's promises are not meant to be broken because God's promises are always perfectly fulfilled. Napupulfill po siya perfectly. Basahin po muna natin ang verse 45. Tingnan niyo ha. Ang ganda ng sinabi sa verse 45. Look at this, mga kapatid. Ay, nawala na yung verse. Sige, mamaya na. Babasahin ko na lang sa inyo. Mamaya na yan. Basahin ko muna sa inyo. Ayun, ito pala. So, Joshua 21 verse 45, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. Tignan nyo, ang ganda na sinabi ha. Wala ni isa sa mga sinabi ng Diyos na mga mabubuti ang nag-fail. Wala ni isa sa mga mabubuting sinabi ng Diyos ang hindi natupad. Wala ni isa sa mga sinabing mabubuti ng Diyos ang hindi nangyari. Anong sabi dito? Basahin nyo nga, sabay-sabay tayo. All came to pass. Lahat ng yari. Kung bibigyan natin ng score si Lord, kasi mahilig tayo sa school, di ba? Pag pumapasok tayo sa school, nag-exam tayo, nag-quiz tayo, tapos from 1 to 10, minsan nakakakuha tayo ng perfect score, tapos minsan nakakakuha tayo ng 9 out of 10, 8 out of 10, minsan 10 out of 10, pero hindi madalas perfect. Tama ho ba? Kung bibigyan natin ng score si Lord sa isang quiz or exam, si Lord po 10 over 10. Isa pa, si Lord 100 over 100. Isa pa, si Lord 50 over 50. Kung lagpas niya, pwede pa, baka lagpas pa si Lord eh. Di ba? Perfectly fulfilled. Perfect. Alam nyo, minsan nagkaroon ng statistics regarding sa prophecy or promises ng Diyos. Hindi makompute ng calculator ang mga natupad na pangako ng Diyos. Kasi sobrang nangyari at wala ni isa ang hindi nangyari. May mga mangyayari pa in the future na mga pangako ng Diyos. Katulad ng siya ay darating, balang araw, mangyayari yan. Hindi pa natin alam kasi may timing si Lord, pero mangyayari. Kapatid, sa mga oras na ito, wala ni isa sa mga pangako ng Diyos ang left unfulfilled. Bakit? Tignan nyo. Alam nyo, tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya yung mga pangako ng Diyos na tinupad? Ilan sa mga pangako ng Diyos na tinupad na sinasabi dito? Tapos na all came to pass. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to ha. Pakibalik dun sa last point. Ayan. Ito yung ilan sa mga pangako ng Diyos na pwede nating tignan din from the verse. Balikan natin yung verse. Joshua yan eh. Di ba? Kung babasahin natin, pang ilang book na yan sa Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Pang ilan na siya? Pang-anim na.
So, balikan natin yung pinakauna, Genesis. Bumalik tayo sa simula. Ano ba yung pangako ng Diyos? Tingnan natin ha. Tingnan nyo to. Ito yung pangako ng Diyos sa Genesis 15:18. Ito yung sinabi sa kanila. Kay Abraham, to your descendants, yung mga susunod na generation, ano sabi? I give this land from the river of Egypt to the great river, the Euphrates. Ano yon? Yung Canaan. Yung promised land. Yung pangako ng Diyos sa kanila na sinabi kay Abraham, 100 years ago, yung gap, tinupad. Nagkakaintindihan tayo? Perfectly fulfilled. Nagkakaintindihan? Gising pa ba kayo? Okay. So yung pangako ng Diyos sa kanila, tinupad. Tignan naman natin to. Ito yung fulfillment. Tignan natin yung Joshua 21:43. Israel took possession of the entire land and settled there. Tignan niyo yun, mga kapatid. Tinupad ng Diyos ang pangako niya from the Genesis papunta saan? Sa Joshua, pang-anim na book. Kung tatanungin niyo ako, Pastor, baka ilang araw lang naman yung pagitan ng paggawa nila ng books of the Bible. Hindi ho. Hundreds and thousands of years ang gap ng paggawa ng books of the Bible. Pero tinupad ng Diyos. Amen? Amen! So mga kapatid, isa pa. Tignan niyo pa to. Meron pa yata ako isa dyan. Ayun. Tignan niyo po to. Yung promise ng Diyos sa kanila from their enemies, na matatalo nila, yung mga makakaharap nila. Tignan natin yung supporting verse. Tignan nyo. Deuteronomy 28:7. Bangkitin natin ulit yung books of the Bible from the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Pangilan? Panglima, di ba? Sunod doon, Joshua. So, may isang book na pagitan. Pastor, baka naman lingguhan lang yung pagitan yan. Hindi rin. Hundreds of years ago ang pagitan. So, tingnan natin. Ano sabi dito? The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Kapatid, tignan niyo yung fulfillment. 21:44. Sa verse na binasa rin natin. The Israelite experienced rest on every side with no more threats from enemies. Alam niyo, isa pa sa natutunan ko na pinulfill ng Lord, hindi lang sila hinayaan ni Lord na makapasok doon sa promised land. Isa sa mga natutunan ko, kapag may binigay na pangako ang Diyos sa'yo, kapag may calling sa'yo si Lord, when God calls, He provides. When God calls, He provides. Natutunan ko na sa pagpasok nila sa Canaan, hindi po sila ginutom ng Diyos. Alam niyo, gano'n ang kalooban ng Diyos. Kung nasa loob ka ng kalooban ng Diyos, asahan mo na hindi kanya pababayaan. Pag nasa loob ka ng kalooban ng Diyos, asahan mo hindi kanya gugutumin. Isa pa, when God calls, He protects. Yung word na rest dito, alam nyo, siguro kung i-imagine natin yung mga Israelita, baka nakataas ang paa, nakaupo, natutulog, nang walang pangamba, kasi the Lord protects. Same thing with our lives. When God calls, or when God promises something to you, He will protect you. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sinabi sa'yo ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala, mag-share ka lang ng gospel, hindi kita pababayaan na saktan ng ibang tao. Anak, gawin mo lang to, hindi kita pababayaan, poprotektahan kita. When God calls, He provides. When God calls, He protects. And of course, when God calls, He will guide you. Iga-guide ka niya. Papasok sa promised land, sa tingin nyo, sila lang, may dalang mapa ang pagpunta dyan. Tingin nyo, ako naniniwala ko, po ang naggabay papunta sa kanila dyan. Si Lord na rin po ang nagpasok at nag-prepare ng the best, the place for them na kanila pong mararanasan. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay nyo, lahat ng promises ng Diyos, pwede pong ma-execute perfectly. Alam niyo bakit minsan hindi natin nararanasan ang pangako ng Diyos? Because sometimes we disobey.
Kailan lang po ba hindi naranasan ng Israelita ang protection? Nung nag-disobey na sila. So gusto mo yung perfect fulfillment of the promises of God? Obey and trust the Lord. Alam niyo po mga kapatid, meron po akong mga gusto share na testimony. And alam ko, marami sa atin dito narinig na tong unang testimony sasabihin ko. Una yan, pastor, ibig sabihin may pangalawa. So, unang testimony sasabihin ko, mga kapatid. Alam niyo po, nung kami po ay ni Jen, ay nagpe-pray for a baby. Alam niyo na itong lahat, pero gusto ko pong gawing detailed. Yung paano yung fulfillment perfectly ng pangako ng Diyos sa amin. Nung kami po ay nagpe-pray for baby, ng asawa ko, medyo hesitant na po kaming lumapit kay Lord. You know why? Kasi yung unang pagdadalang tao po ng asawa ko ay miscarriage, nakunan. Kaya nung pangalawa na nalaman namin na siya ay pregnant, medyo may pagdududa na kami. Bakit? Kasi pagpunta namin sa ospital, walang laman yung tiyan po ni Jen. Walang laman. So baka maulit yung blighted ovum. Tama ba ako doon? Baka mali. So baka maulit yung walang laman yung loob ng tiyan tapos wala na. Nakunan na, nag-shrink na. Pero bago pa man namin malaman na merong laman ang tiyan ni Jen, mga kapatid, meron pong binanggit na pangako ang Lord sa amin while we're praying together. In Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabi doon, mga kapatid, darating ang araw na ibibigay ng Lord ang pinapanalangin ninyo. Wait, and it shall be given unto you. So, kami habang nagpe-pray together, nabasa namin ang verse na yon, sabi namin, Lord, sigurado ka? Meron na yan? Sabi ni Lord sa amin, ito yung conviction sa amin ni Lord habang nagpe-pray kami together. Sabi ni Lord, oo, sigurado na ako dyan. Bigyan nyo na ng pangalan. Babae yan. Sabi namin, Lord, paano namin malalaman babae? Hindi nga namin alam na may laman na. Hindi pa nga namin alam ang gender. Or kung meron mang makikita na maliit doon sa loob, hindi pa naman natin malalaman ang gender. Tama po ba? Mga kapatid, tama po ba? Hindi pa natin malalaman. Pero alam nyo, conviction sa amin, bigyan nyo ng pangalan. Bigyan nyo na ng pangalan niyang anak nyo kasi babae yan. So sabi namin, Lord, anong pangalan naman ibibigay namin na to? Kasi ang inisip namin, Lord, lalaki. Gusto sana namin lalaki. Sabi ni Lord, bigay mo yung pangalan na God answers. Bakit namin nabanggit yon? Kasi nabasa po namin sa Habakkuk. God answers miracles. Nag-a-answer po si Lord ng mga milagro na mukhang imposible sa mata natin, pero posible sa Kanya. So nung narinig namin yung kay Lord, nung kami nagpe-pray together, sabi namin, sige, yan ang sabi ni Lord tingnan na lang natin, pero baka emosyon lang natin to, pero tingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Lord sa atin na babae yung magiging anak natin. So hanap po kami ng ng magandang pangalan. Nag-search kami sa Facebook, sa YouTube, or kung saan pa man, ng mga synonyms, ng answers, ng miracles. Ang mga nakita namin, Eliana. Tapos nakita rin namin, Mireya. So, yung background po noon, ng pangalan ng anak ko, doon po namin nakuha. Eliana means God answers, Mireya, miracle. So, binigay na namin, okay, kahit wala pa tayong gender reveal, kahit wala pa tayong anak, Eliana Mireya na yung anak natin. Okay? So, lalaki. Edi Eli. Edi Eli, tapos Mireyo. Gano'n na. Mireyo. So, binigay na namin yon. And then at the end of it, mga kapatid, after how many weeks, after how many months, nagkaroon na. Sabi ng Lord sa amin, magkakaroon na yan. Makikita nyo na yan. E di pagpunta namin sa OB, nakita namin may laman na. Sabi namin, wow, praise God. Hindi nga lang natin alam kung anong gender, pero may pangalan na tayo. Alam nyo, after how many months, nagkaroon kami ng gender reveal. Pero sa amin lang. Nagkaroon kami ng gender reveal. At alam nyo, lumabas, babae po anak namin. So mga kapatid, anong gusto kong sabihin dito? Pag may sinabi si Lord sa'yo, totoo yun. Mukhang imposible sa mata mo at sa pag-iisip mo, pero totoo yun. Alam nyo, nung time na yon, hindi rin ako makapaniwala at hindi rin ako
lubos, yung isip ko hindi lubos maintindihan kung ano ba yung mga pinaggagawa namin or ano yung mga pinag-aaralan namin. But the Lord answers miracles. So, nung nangyari yon, talagang sobrang dinedicate na namin si Lily kay Lord. Kasi sa Kanya to galing. At alam niyo naman ang story, mga kapatid, 1% lang ang chance na binigay sa amin na magkakaanak. Pero binigay ni Lord. Isa pa po, may gusto pa po akong share na testimony. Alam niyo po, mga kapatid, netong mga nakaraang linggo, sobrang pagod po namin. Kasi isa po sa mga lola namin, lola ng asawa ko, nagkasakit. Na-intubate. Alam niyo po siguro ang pwedeng maging effect kapag intubate na. Tama ho ba? Mga kapatid, pag intubate ka na, 50-50 na yung dating yan. Pag intubate ka na, parang alam mo na, okay, tatanggapin ko na. Parang gano'n di ba? Parang gano'n na yung pakiramdam natin. Pero alam niyo po, mga kapatid, binigyan kami ng impression ng Lord. Sabi ni Lord sa amin, pagagalingin ko yan kasi gusto kong magpakilala sa Kanya. Pagagalingin ko yan kasi gusto kong ipakita sa Kanya na meron talagang Diyos. At alam niyo po ba, ganito nangyari. Dumating ang mga araw na parang nalulose hope. Kami po at mga kanyang apo at mga anak niya, ni Lola. Anong nangyari? Sabi ng doktor, kapag tinanggal natin yung tubo, 15% lang ang survival rate. Ang akala namin noon, kapag nagbibigay ng percentage ang doktor, hula-hula niya lang yun. Pero sa totoo lang pala, kapag nagbibigay pala ng percentage ang mga doktor, kinocompute po pala nila yun. At ang sabi ng doktor, 15% lang ang survival rate para mag-survive si Lola. Gusto niyo pa bang subukan na tanggalin ang tubo? Sabi ng mga apo, sige dok. Sige dok. Sabi ng mga anak, sige dok. Alam niyo po, lahat sila pumunta na doon, nag-ready na. Pagtanggal ng tubo, mga kapatid, papuri po kay Lord, hanggang ngayon, si Lola nakakatayo at naglalakad na. So, mga kapatid, yung mababang percentage, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung anong pinangako ng Lord, perfectly, He will fulfill it. Perfectly, gagawin niya yung bagay na sinabi niya at hindi kanya ipapahiya. Amen? Amen! At hanggang ngayon, nangyari po iyon. Hindi ko alam kung meron pa akong gustong i-share sa inyo. Pero i-share ko na rin. So, last na to. Promise, last na to. Hanggang 11:30 naman ako, pastor, di ba? Isa pa. Kapatid, alam niyo po, last 2013, nung una po ako naging Kristiyano, nung una ko nakilala si Lord sa buhay ko. At ang sabi ko kay Lord, medyo mali yung motibo ko noon. Kaya ako lumalapit sa Diyos. Pero binago na ng Lord yung heart ko. So, nung time na mainit ang heart ko kay Lord, sabi ko, Lord, sana hindi lang ako yung makatanggap sa'yo. Sabi ko, Lord, sana hindi lang ako yung makakilala sa'yo. Sabi ko, sana Lord, pati mahal ko sa buhay, makakilala sa'yo. At alam niyo po ba, binigay sa akin ng pangako ng Lord sa Acts, na when you have faith in Jesus, you and your household will be saved. Alam niyo, matagal kong panalangin yun. At hindi ako tumitigil hanggang ngayon. Alam niyo po ba, gusto ko po i-share sa inyo to. Kasi nung una po ako naging Kristiyano, ang una kong persecutor, tatay ko. Andiyan yung tatay ko. Pa, taas ka nga ng kamay pa. Ay, tulog na yata si Papa. Alam niyo po, una kong persecutor. Taas ka nga ng kamay pa. Taas ka ng kamay pa. Pa, taas ka ng kamay. Ayan po yung tatay ko. Ang number 1 persecutor ko, tatay ko. Sabi sa akin ng tatay ko. Kasi matigas po ulo ko dati. Aminado po ako doon. Mahiligo akong mag-computer kung saan-saan, papasok sa school pero nagko-computer. Tapos nagdodota or kung ano-ano pa man, nagkakating ako. Kaya galit na galit yung tatay ko sa akin noon. And aminado ako doon. At marami akong pagkukulang sa buhay ko na sa tingin ko ay noon at ngayon, binago na ako ng Diyos. So, alam niyo po ba, nung time na, nung ako po ay unang naging Kristiyano, nagsuot ako ng damit. Nagsuot ako ng damit, ang nakalagay doon, God is love. Nakita ng tatay ko, sabi ng tatay ko sa akin, pakitang tao ka eh. Pakitang tao ka lang naman eh. Tapos sabi sa akin ng tatay ko, bakit ka pupunta ng church? Wala namang pagbabago sa'yo. Huwag ka na pumunta ng church. Tapos etc. Alam niyo, matagal kong panalangin
na isa sa mga buong family members ko. Hindi kami perfect. Gusto ko malaman nyo na hindi perfect ang pamilya ko. Hindi rin naman po ako perfect. At hindi tayo lahat dito perfect. Pero gusto kong malaman nyo na may perfectong Diyos na pwede pong magbago sa iyo at sa akin. Alam nyo, ang ganda ng kanta natin kanina. Yung kaibuti ng Diyos, yung kaibuti ng Panginoon. Bakit? Kasi ang pagpapakilala po sa akin ng Diyos, mabuti siya. Kasi lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, hindi ako deserve. I don't deserve anything from you. Hindi ko deserve na makatanggap ng mga grace and etc. and forgiveness and etc. Pero bakit napakabuti mo? Ganun po yung pagpapakilala niya sa akin. So to cut the story short, matagal ko pong pinagpipray. ang tatay ko or pamilya ko, hindi man perpekto, pero gusto ko po talaga lahat sila makakilala sa Diyos and the rest will follow. Tama ho ba? Alam niyo po, nung time na nandito pa po papa ko, sinusubukan ko na po talagang mag-share ng gospel sa kanya. share ng gospel, mag-pray, tapos ipakita yung church, etc. Kaya lang, pag pinapakita ko po siya sa ibang tao, sasabihin, ako yung mukhang tatay eh. So, mga kapatid, ganito nangyari. Yung tatay ko, pumunta na ng ibang bansa. Wala na akong chance to share the gospel to him. Pero I still hold on to this one promise of God for me. That you and your family will be saved. That you and your family will know Jesus Christ. At alam nyo, dumating ang araw, last 2015 or 2016, nag-chat ang papa ko sa akin. Sabi niya sa akin, anak, nakilala ko na si Jesus Christ at ang tingin ko sa sarili ko para akong isang putik na napakarumi na binago ng Diyos at pinatawad ng Diyos. At nandito siya ngayon, kasama ko. Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong malaman niyo, hindi po ito para may maipagyabang ako or something. Kasi I don't deserve anything. We don't deserve anything from God. Kung paiiralin ng Diyos ang justice niya, lahat tayo mapupunta sa impyerno. Pero pinairal po ng Lord yung love niya. Pinairal po ng Lord yung grace niya sa'yo. Pinairal po ni Lord yung grace niya sa akin. So ayoko pong solohin yung pagmamahal na ipinapakita ni Lord sa akin. So gusto ko siyang i-share sa family ko. Gusto ko po siyang i-share sa tao na wag ganun din po yung maramdaman ninyo. Kasi He will fulfill perfectly what He promised to you and for me. At alam niyo po, mga kapatid, never in my life I will face na makakasama ko po yung pamilya ko na makapagsamba dito. Kasi sa akin, sapat na naipagpipray ko sila. Sapat na naipagpipray ko na mangyari yung mga pangarap nila sa buhay. Pero, iba po si Lord talaga kumilos eh. Kagabi, ang niyayaya ko lang po, tatay ko. Pero nagulat ako, kasama ko rin po yung lola ko, kasama ko rin po yung granddad ko, kasama ko po lahat ng kapatid ko. And it's because of all the glory of God. I want them to experience the love na nanggagaling kay Lord eh. I want you to experience na love na nanggagaling kay Lord. Kapatid, si Jesus, gusto ko pong sabihin sa inyo to. Isa sa mga the best na pangako ng Diyos sa atin is yung sinabi niyang siya si Emmanuel. Why? Anong pong pangako yung sinabi ng Diyos na yon? He is with us. Kapatid, Jesus died on the cross for our sins. And He rose again to show to us that He has a power to overcome everything in this world. May tanong po ako sa inyo. Kung hindi mo pa nararanasan ang pangako ng Diyos sa iyo, ito yung panahon para tanggapin si Jesus. Kung hindi mo pa nararanasan ang pangako ng buhay ng walang hanggan and assurance, kapayapaan, para maranasan na ang pagmamahal ng Diyos, kapatid, ito yung panahon para tanggapin mo siya at magtiwala ka sa Kanya. Sabi sa Revelations chapter 3 verse 20, si Jesus po ay kumakatok sa puso ng bawat tao. Naghihintay lang po si Jesus na pagbuksan siya ng pinto. Naghihintay lang po si Jesus na papasukin siya at tanggapin siya bilang tagapagligtas at hari. And sabi rin mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 23, kahit may kabayaran ng kasalanan natin, gusto po ni Jesus na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan.
Gusto tayong bigyan ng regalo na buhay ng walang hanggan, na tayo po yung magkakamit at makikinabang balang araw kasama niya. Ayaw niya po tayo mag-suffer from hell. That's why He wants to give you this promise of assurance. That's why He wants to give you this promise of heaven. That someday we will experience no death, we will experience no pain, we will experience no sickness. We will only experience joy with Him, worshiping with Him in the heaven. Kapatid, paano mo malalaman ang pangako ng Diyos sa'yo kung hindi mo alam ang Kanyang salita? May napanood ako, isa po itong patungkol sa research ng isang Bible Institute sa Amerika. Sabi doon, kung gusto mong makamit ang pangako ng Diyos sa'yo at gusto mong mag-transform, dapat hindi ka lang isang beses nagbabasa ng Biblia. Hindi ka lang isang beses nag-aaral ng salita niya. Bakit? Pag isang beses ka lang nagbabasa ng Biblia, sabi sa research na napanood ko at nabasa ko, 0% lang ang transformation mo. Pag 3 times a week, 4 times a week ka nagbabasa ng Biblia at nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, 75% magkakaroon ng transformation, and you will see the promises of God happening in your life. And when you're reading the Word of God every day and every minute, and you're asking God to come into your life, 100% you will transform into the will of God. Amen? Amen. So sa umagang ito, wag niyong sayangin na lalabas kayo dito nang hindi niyo kilala si Jesus. I will not force any religion to you, but I will force to you who is Jesus who can save you. I will force to you who is Jesus who loves you so much unconditionally. I will force you who is Jesus who will save you from your sins. Who is Jesus who can save you from hell. Who is Jesus who is there for you, who will never leave you, never will forsake you. Kapatid, huwag na nating sayangin ang panahon. Nalalabas tayo dito tapos walang pagbabago at hindi natin nakakamit ang pangako ng Diyos. Ngayon pa lang, panghawakan nyo na ang pangako niya. Ngayon pa lang, kilalali mo na si Jesus. Ngayon pa lang, tanggapin mo na siya bilang inyong tagapagligtas at bilang inyong hari at bilang inyong Diyos. Tapat po siya, napakabuti niya, at siya po hindi kailanman magbabago. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo. Salamat Lord dahil tunay na ikaw po ay tapat, tunay na ikaw po ay mabuti, tunay Panginoon na hindi kayo nagbabago. Kaya Lord, salamat po. Hindi namin deserve, Lord, to experience all of your promises. Hindi namin deserve, Lord, to experience your love unconditionally. Pero Lord, still, binigyan mo pa rin kami ng unconditional love. Love that will change us. That love that will save us. And love that will help us transform into your will. Heavenly Father, our Jesus, I pray na ang puso ng bawat isa dito ay hipuin ninyo. I pray, Panginoon, na sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, ay kayo po ang Diyos na magpaparamdam sa kanila na ikaw po ang Diyos Ama, na mahal po kami, na handa kaming protektahan, na handang i-provide ang aming mga pangangailangan, at handang bigyan kami ng victorious na buhay. O Lord, ikaw po ang kumakatok sa puso ng bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang may kakayahan to change their hearts, to change their minds, and to change their whole being. Mga kapatid, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente sa Diyos ang pag-upo mo dyan, ang pakikinig, at pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Hindi aksidente. Because God wants to talk to you. God wants you to know that He loves you so much.
And God wants you to know that He can give you an eternal life, an assurance of salvation, an assurance of hope, an assurance of faith that you will be with Him in heaven someday. Mga kapatid, ulitin ko, the Lord is knocking at the door of your heart. The Lord is asking you to accept Him and to ask for forgiveness and to repent from our sins. And He promised that He will give you eternal life. And He promised that this is true. And He promised that you will experience joy with Him in heaven. My brothers and sisters, huwag niyong sayangin ang panahon. Huwag mo nang tignan ng katabi mo. Huwag mo nang tignan ang kaharap nyo. Pare-parehas lang tayo sa paningin ng Diyos. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa puso mo, kung gusto mo na humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala mo, kapatid, nangungusap ang Diyos. Inaanyayahan kitang tumayo at tayo ay mananalangin. Huwag mong pigilan ang sarili mo, kapatid. Marahil, maraming pumipigil sa atin. Marahil, pumipigil sa atin yung mga iisipin ng iba. Marahil, pumipigil sa atin yung mga sasabihin ng iba. At marahil, pumipigil sa atin ang mga nakaraan natin. Kapatid, kung gusto mong tanggapin si Jesus sa mga oras na ito, inaanyayahan kitang tumayo. Siya po ang judge natin. Inaanyayahan kitang tumayo at mananalangin tayo at tatanggapin si Jesus sa buhay mo. Alam ko, ilan sa atin dito natatakot. Kung hindi nyo kayang tumayo, kapatid, nawa kausapin nyo ang Diyos habang kayo ay nakaupo. Nawa sa puso mo ngayon, makita mo na meron talagang Diyos sa buhay natin. Nawa sa puso mo ngayon, makita mo na meron talaga nagmamahal sa'yo. Kapatid, kung gusto mong tanggapin si Jesus, magsisi sa kasalanan at humingi ng tawad, sundan niyo po itong panalangin na to. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. At salamat sa inyong muling pagkabuhay. Dahil dito, nagkaroon po ako ng pag-asa na balang araw, ako ay bubuhayin ninyo muli na kasama ninyo. I pray, Lord, that you will guide me. I pray, Lord, that you will be my King. I pray, Lord, that you will be with me in everything I do. And, Lord, I pray, whatever is your will, that's the thing that I will do in my life. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Jesus. We offer you the highest praises, the highest honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.